100 pirasong mug gamit ang isang makina. Kaya nga ba sa loob ng 5 oras? Tara, gawin natin. Naabutan tayo ng malakas na ulan habang papunta upang kumuha ng ating supply. 1 oras din umahigit bago tumila. Kaya madalian ko lang kinuha ang ating binili na mga supply. Padilim na, kaya napagpasyahan ko na ipagpabukas na lang ang paggawa. Bagong umaga, bagong pagsubok. Ngayon din ang deadline ng ating project. Gagawa tayo ngayon ng mahigit 100 piraso ng mga custom printed mugs. Para ito sa isang religious event. Nakiusap kagabi ang ating kliyente kung pwede ba raw makuha ngayong araw ang kanyang mga orders. Sa ganitong pagkakataon, kahit na rush, ay sinisigurado pa rin natin na maganda ang resulta ng ating mga gagawing mga mugs. Inuna ko munang tiningnan isa-isa ang ating mga baso upang matiyak na wala itong mga damage para tuloy-tuloy na sa ating pagbibinta. Gamit ang sublimation printer, nagprint tayo ng full color design sa papel. Ginupit ko na lang bawat kanto upang maalis ang mga cutting line upang hindi na masama sa ating paglapat sa baso. Para iwas abala, siniguro ko na rin na walang mali sa detalye ng ating design gaya ng spelling. Gamit natin itong Kui Mug Press na heavy duty. Habang di pa nakasaksak at mainit ang ating makina, ay kinuha ko na ang tamang higpit at pressure upang maiwasan ang hilaw at basag na resulta. Hindi gaanong mahigpit at hindi rin gaanong maluwang. Para maging buhay na buhay ang bawat kulay ng ating disenyo, ang gamit natin na temperatura ay 200 at 165 naman para sa ating oras. Pag umabot na sa maximum na init ang ating makina mamaya, ay pwede na nating babaan ang oras. Mainam na pamamaraan, lalo na't may hinahabol tayong deadline. Thermal tape ang pansamantala nating pandikit ng ating papel sa baso. Sa puntong ito ay sinimulan ko na nga ang pinakaunang mug natin. Dahang-dahang i-align upang makuha ang sentro. Taas baba, kanan at kaliwa. Higpitan ng hawak bago ilagay ang ating thermal tape at nang sa ganon walang makapasok na hangin sa ating papel. Pagkatapos nating madikit ng maayos, sakto umabot na sa tamang temperatura ang ating makina. Unang salpak, panalo kaya ang resulta. Lagi kong tinatandaan na dapat hindi madikit ang hawakan ng ating baso sa metal frame ng ating makina. Dito kasi madalas nabibiyak. Unang subok, napakaganda ng resulta. Litaw na litaw at buhay ang mga kulay. Matapos nating makumpirma ang resulta, ay tinuloy-tuloy ko na at binilisan. Nang makuha natin ang tamang ritmo ng paggawa at maabot ang maximum na init ng ating makina, ay binawasan ko na ang segundo bawat baso at nang sa ganon bibilis ang ating proseso. Subok na makina, tamang proseso at diskarte, kayang-kaya ang mahigit na 100 piraso ng mug sa loob lamang ng 5 oras.
Andito na tayo sa pinakaimportanteng parte, ang pagbalot isa-isa at paglagay ng maayos sa ating lalagyan. Lalo na't ihahatid pa ito sa kabilang bayan. Pwede kasing mabaliwala ang lahat ng ating pinagpaguran kung darating ito sa ating kliyente na basag at sira. Bukod kasi sa pera, ang mahalaga ang pagtitiwala sa ating mga kliyente na ating makukuha. Dito kasi tayo tatama pag babalik sila at magpapagawa ulit dahil nagustuhan nila ang ating ginawa. Bawat produkto na andito sa kahon ay sumisimbolo ng ating pagkatao at ng ating dedikasyon. Nakakataba ng puso na magiging parte na naman tayo ng saya sa isang pagtitipon. Mabilis, kayang gawin sa bahay at magandang pagkakakitaan. Hanggang sa susunod na kwento, mga kalikha.